Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sabi nila, ang puso raw ng isang ina ay parang isang balon na hindi nauubusan ng pagmamahal. Walang hanggan ang lalim at laging handang magbigay. Ngunit paano kung ang mismong anak na sinasalukan mo nang walang katapusang pag-aruga ang siyang magtatapon ng lason sa balon na yon? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong nasugatan? Ito ang kwento ni Luningning at ang kanyang paglalakbay sa gitna ng pagtataksil at pag-asa. Ang halimuyak ng sinigang na baboy na may tamang asim ng sampalok at ang hang ng siling haba, ang bumabalot sa maliit ngunit maaliwalas na kusina ni Luningning matatag. Sa edad na 62, ang bawat galaw niya ay may dalang kapanatagan mula sa banayad na paghalo sa kumukulong sabaw hanggang sa maingat na paghiwa ng mga gulay. Para sa kanya, ang pagluluto ay hindi lang isang gawain. Ito ay isang wika ng pagmamahal. At ang sinigang na ito ang paboritong-paborito ng kanyang kaisa-isang hiyas, ang kanyang diwata. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala ang pagdating ng anak anumang oras. Ilang linggo na rin itong abala sa trabaho at sa buhay may asawa. Kaya naman, ngayong sinabi nitong bibisita ito, ginawa niya ang lahat para maging espesyal ang araw na ito. Sakto lang ang timpla, bulong niya sa sarili matapos tikman ng sabaw. Kasabay ng pagpatay niya sa apoy ng kalan ay ang pagbukas ng pinto sa sala. "Ma, I'm here!" Ang boses na yon, musika sa pandinig ni Luningning. Agad niyang pinunasan ang kamay sa kanyang duster at sinalubong ang anak ng isang mahigpit na yakap. "Diwata anak, mabutit nakarating ka. Ang bango-bango mo naman." "Siyempre naman ma, bagong pabango," sagot ni Diwata. Humiwalay sa yakap at inilapag ang mamahaling bag sa sofa. Maganda si Diwata. Isang kagandahang tila hinulma ng mga anghel. Ngunit sa mga mata nito ngayon, may isang bagay na bago. Isang kislap na hindi pamilyar kay Luningning. Isang kislap ng tagumpay. "Tamang-tama ang dating mo. Luto na ang paborito mong sinigang," masayang sabi ni Luningning. "That's great, ma. But can we talk first? May mahalaga akong sasabihin," sabi ni Diwata. Ang tono ay seryoso. Umupo si Luningning sa tapat niya. Ang puso'y biglang nakaramdam ng kaba. "Tungkol saan anak? May problema ba kayo ni Paulo?" Umiling si Diwata at ngumiti. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang bag, kumuha ito ng isang malaking brown envelope at marahang inilapag sa lamesang salamin sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag ng sobre ay tila isang malakas na dagundong sa biglang tumahimik na sala. "Ma, this is it. This is the start of my new life. Ang buhay na palagi kong pinapangarap." Nagtatakang tiningnan ni Luningning ang sobre. "Ano yan anak?" Huminga ng malalim si Diwata. Tila naghahanda para sa isang malaking anunsyo. "I sold the vacation house in Kanlungan, ma. And your car." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Luningning. Ang mga salita ng anak ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya naintindihan o ayaw niyang intindihin. "Ano? Ang kanlungan ng alaala?" Nauutal niyang tanong. Pero anak, hindi mo pwedeng gawin yon. Alaala yan ng papa mo. Doon, ma please." Putol ni Diwata. Ang boses ay nawalan na ng anumang bahid damong lambing. "It's just a house. Isang lumang bahay na hindi na natin napapakinabangan. I got a very good price for it. At yung kotse, luma na rin naman. This is our ticket, ma. Paulo and I are going to Europe. For a year. This has always been my dream." Nanginginig ang mga kamay ni Luningning. Ang sinigang na niluto niya ng buong pagmamahal ay tila unti-unting lumalamig sa kusina. "Pero
Paano mo naibenta? Ang mga papel, nasa pangalan ko. I had a special power of attorney signed by you last month, remember? Yung pinapirma ko sa'yo para daw sa tax declaration? Naalala ni Luningning. Ang papel na pinirmahan niya ng walang pag-aalinlangan dahil kailan ba siya nagduda sa sarili niyang anak? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya. Diwata, anak, pakiusap. Nagmamakaawang sabi ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bawiin mo. Pwede pa nating bawiin. Bawat sulok ng bahay na yon. Nandoon ang papa mo. Ang alaala nating tatlo. Ang sasakyan. Yan ang unang nabili ng papa mo para sa atin. Ma, stop living in the past. Biglang tumaas ang boses ni Diwata. Puno ng pagkainis. Patay na si Papa. At kailangan nating mabuhay para sa kasalukuyan. Para sa future. This is my future, Ma. Hindi mo ba kayang maging masaya para sa akin? Ang bawat salita ay isang sampal. Napatingin si Luningning sa kanyang anak. Ang babaeng iniluwal niya, inalagaan, at minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong may malamig na puso. Tumayo si Diwata. Kinuha ang kanyang bag. Hindi man lang niya tiningnan ang ina na umiiyak sa kanyang harapan. The check will be deposited to your account next week. Sapat na yan para sa mga gastusin mo habang wala ako. I have to go. My flight is tomorrow. Lumakad na ito patungo sa pinto. Diwata. Huling tawag ni Luningning. Ang boses ay basag na. Huminto si Diwata ngunit hindi lumingon. Panahon na para isipin ko naman ang sarili ko, Ma. Maging masaya ka na lang para sa akin. At sa pag-alis nito, kasabay ng pagsara ng pinto, ay ang tuluyang pagguho ng mundo ni Luningning matatag. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas na hagulgol. Nanlabo ang kanyang paningin sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Naanino niya ang larawan sa dingding, ang larawan ng kanyang kasal, kung saan masayang-masaya sila ng kanyang yumaong asawa, si Rizalino. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pabulong na salita ang kumawala sa kanyang mga labi, puno ng sakit at kabiguan. Rizalino, patawarin mo ako. Nabigo ako. Lumipas ang magdamag na tila isang bangungot na walang katapusan. Hindi kumain si Luningning. Hindi siya natulog. Nananatili siyang nakaupo sa sahig ng sala, sa mismong lugar kung saan siya iniwan ng pag-asang winasak ng sarili niyang anak. Ang sinigang na pinaglaanan niya ng pagmamahal ay nanatiling hindi nagagalaw sa kusina. Ang amoy nito'y naging paalala na lamang ng isang masakit na pagtataksil. Kinabukasan, sa pagitan ng pamumugto ng mga mata at paninikip ng dibdib, pinilit ni Luningning na tumayo. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang humanap ng isang bagay, kahit anong bagay, na makakapitan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang maliit na silid-tulugan, isang lugar na puno ng alaala ni Rizalino. Binuksan niya ang lumang aparador na yari sa Nara, ang paboritong kahoy ng kanyang asawa. Ang amoy ng nakaraay, tila yumakap sa kanya. Hinaplos niya ang mga nakatuping polo ni Rizalino, ang mga librong paborito nitong basahin, ang mga lumang litrato nilang dalawa. Sa bawat bagay na kanyang nahahawakan, bumabalik ang sakit. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kapayapaan. Tila ba sinasabi sa kanya ng mga alaalang ito na hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng bunto ng mga lumang album, may nakapa siyang isang matigas na bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy, hindi kalakihan, at may nakaukit na bulaklak ng sampagita sa takip. Ito ang unang regalong ibinigay sa kanya ni Rizalino noong sila'y magkasintahan pa. Halos nakalimutan na niya ang tungkol dito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kahon. Sa loob, sa ibabaw ng mga tuyong bulaklak at mga sulat kamay na tula, ay may isang selyadong sobre.
Hindi ito ordinaryong sobre, makapal ito at mukhang opisyal. At sa ibabaw nito, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. Para sa aking luningning, buksan mo lamang ito kung ang puso mo'y tuluyan ng nadurog. Buksan mo lamang ito kung pakiramdam mo'y kinuha na sa iyo ang lahat. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay luningning. Ang mga salita ay tila isang propesiya. Tila alam na ni Rizalino, kahit noon pa man, na darating ang araw na ito. Sa loob ng sobre ay isang makapal na pligo ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at iba pang papeles na hindi niya maintindihan. Ngunit ang nasa pinakaibabaw ay isang sulat. Mahal kong Ning, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari na ang matagal ko nang kinatatakutan. Patawad, mahal ko. Patawad kung kinailangan kong maglihim sa iyo. Ngunit ginawa ko ito upang protektahan ka. Ang pagmamahal natin sa ating anak ay walang kapantay. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang apoy na maaaring tumupok sa lahat, ang pagkauhaw sa mga material na bagay. Isang kahinaan na maaaring maging dahilan ng iyong kapahamakan. Ang lahat ng ari-ariang akala mong naipundar natin ay isang maliit na bahagi lamang ng katotohanan. Bago pa man tayo ikasal, pinalad na ako sa ilang mga investments, ang mga papeles. Nahawak mo ngayon ang katibayan na ikaw, at ikaw lamang ang nag-iisang may-ari ng Matatag Realty and Holdings. Kasama na rito ang ilang mga commercial buildings, malawak na lupain, at isang portfolio ng stocks na nagkakahalaga ng sapat para hindi ka na muling mag-alala pa. May isang safety clause sa aking last will. Ang tunay na mana ay maililipat lamang sa iyo sa oras na may isang taong, gamit ang panlilinlang, na subukang kunin mula sa iyo ang isa sa mga pundasyong alaala natin, tulad ng kanlungan ng alaala. Ang pagbebenta niya rito ay ang mismong susi na nagbukas ng iyong tunay na yaman. Ito ang aking paraan upang masigurong ligtas ka. Hanapin mo si Attorney Lino Gatchalian. Alam niya ang lahat. Siya ang magiging gabay mo. Huwag kang matakot, aking luningning. Hindi ka mahina. Ikaw ang pinakamatatag na taong kilala ko. Oras na para ipakita mo sa mundo ang ningning na nakita ko sa iyo mula pa noong una. Nagmamahal magpakailanman, Rizalino basa ng luha ang sulat nang matapos basahin ni Luningning. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pagkamangha, ng pasasalamat at ng isang bagong tuklas na lakas. Tiningnan niya muli ang mga dokumento. Nakita niya ang isang titulo. Nakapangalan sa kanya ang titulo ng isang pamilyar na gusali. Silangan Tower, ang kondominium kung saan nakatira si Diwawata. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong bestida, nagtungo si Luningning sa Gatchalian Law Office, isang marangyang opisina sa puso ng Makati. Sinalubong siya ni Atty. Lino Gatchalian, isang lalaking nasa mga 50 anyos, may matalas na tingin, ngunit may mabait na ngiti. Ginang matatag, kanina ko pa po kayo hinihintay. Sabi nito, tila ba alam na darating siya. Inilatag ni Luningning ang mga dokumento sa mesa. Isa-isang sinuri ito ng abogado. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumingala si Attorney Gatchalian at tumango. Lahat po ito ay legal at may bisa. Base sa pagkilos ng inyong anak kahapon, ang safety clause ay na-trigger na. Sa mata ng batas, opisyal nang nailipat sa inyo ang kontrol sa kabuuan ng Matatag Realty and Holdings. Binabati ko po kayo, Ginang Matatag. Kayo po, sa kasalukuyan, ang may-ari ng lahat ng ito. Kasama na ang Silangan Tower. Napatingin si Luningning sa malaking bintanang salamin ng opisina. Mula roon, kitang-kita ang tuktok ng Silangan Tower, matayog na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang gusaling tinitirhan ng kanyang anak. Ang gusaling pag-aari niya.
Ang babaeng pumasok sa opisinang yon ay isang biyudang sawi at nagluluksa. Ngunit ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng bintana ay iba na. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at totoo. Ngunit nabalutan na ito ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Ang pagmamahal niya bilang ina ay hindi nawala. Ngunit nagbago ito ng anyo. Minsan, ang pinakadakilang pagmamahal ay ang pagtuturo ng isang leksyon na hindi malilimutan. Lumingon siya pabalik kay Atty. Gatchalian. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matatag na apoy. Ano po ang unang hakbang na nais ninyong gawin? Ginang matatag. Tanong ng abogado, na tila nababasa ang pagbabago sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Luningning. Ang kanyang boses ay kalmado at buo ng magsalita. Panoorin natin siyang lumipad bago natin putulin ang kanyang mga pakpak. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo ng mabilis na pagbabago para kay Luningning sa tulong ni Atty. Gatchalian at ng isang maliit na grupo ng mga pinagkakatiwalaang tauhan. Sinimulan niyang aralin ang imperyong iniwan ni Rizalino. Ang dating ginangna ang mundo'y umikot lang sa kusina at sa kapakanan ng kanyang anak ay ngayoy nakikipagpulong sa mga financial advisors at property managers. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang pag-angkin sa nararapat sa kanya. Ang penthouse unit sa pinakatuktok ng Silangan Tower, ang pinakamalaki at pinakamarangyang unit sa buong gusali, ay matagal nang bakante. Ito pala ang lihim na tahanan sa syudad na inihanda ni Rizalino para sa kanya. Walang nakakaalam sa kanyang pagdating. Pumasok siya sa gusali gamit ang isang private elevator na direkta papunta sa penthouse. Pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Ang unit ay napakalawak. May mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng 360-degree view ng buong lungsod ng ginhawa. Ang mga kasangkapan ay moderno at elegante. Tila isang palasyo sa alapaap. "Welcome home, ginang matatag," magalang na sabi ng building administrator na kasama niya. "Luningning, tawagin mo na lang akong Luningning," sagot niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Lumakad siya patungo sa malawak na balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya ang pagmamadali ng syudad sa ibaba. At kung titingnan niya ng diretso sa ibaba, ilang palapag lang ang pagitan. Tanaw niya ang bintana ng condominium unit kung saan nakatira si Diwata. Ang kanyang anak. Ang anak na sa mga sandaling ito ay abala na marahil sa pag-iimpake para sa kanyang pangarap na biyahe. Hindi galit ang nararamdaman niya habang nakatitig doon. Sa halip, isang kakaibang lungkot na may halong tapang. Tila ba pinapanood niya ang isang pelikula kung saan alam na niya ang malagim na katapusan. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang pagbabagong anyo. Itinapon niya ang mga luma't maluluwag na duster sa tulong ng isang personal shopper na ipinadala ni Atty. Gatchalian. Pumili siya ng mga damit na simple ngunit elegante. Mga linen trousers, silk blouses at mga dress na bumagay sa kanyang edad ngunit nagpapakita ng class at kapangyarihan. Nagpagupit siya ng buhok, isang modernong bob cut na nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Sa bawat pagbabago sa kanyang panlabas na anyo, may nagbabago rin sa kanyang kalooban. Ang dating Luningning na laging nakayuko ay natututo ng iangat ang kanyang ulo. Ang dating mga matang puno ng pag-aalala ay napalitan ng mga matang mapanuri at matatag. Sa gabi, sa katahimikan ng kanyang bagong palasyo, madalas siyang tumayo sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa, at pinapanood ang mga ilaw sa unit ni Diwata. Nakikita niya ang mga anino ng mga bisita, naririnig niya ang malabong tunog ng tawanan at musika. Isang despedida party. Binuksan niya ang kanyang bagong cellphone at tiningnan ang social media account ni Diwata. Punong-puno ito ng mga larawan mula sa party.
Mga litrato ng mamahaling champagne, ng mga kaibigang nakangiti, at sa gitna ng lahat, ang kanyang anak na nagliliwanag sa kaligayahan. "Living my best life, Europe, wait for me," sabi sa isang caption. Sumunod na araw, nakita niya mula sa kanyang bintana kung paano isinakay ni Diwata at Paulo ang kanilang mga maleta sa isang mamahaling sasakyan. Isang huling halik, isang huling tawa, bago sila pumasok sa sasakyan at tuluyang umalis. Hindi man lang nag-abalang tumawag sa ina. Hindi man lang nag-iwan ng isang simpleng paalam. Nang mawala na sa paningin ng sasakyan, kinuha ni Luningning ang kanyang telepono at tinawagan si Atty. Gatchalian. "Nakaalis na sila," simpleng sabi niya. "Nakahanda na po ang lahat." Ginang matatag. Ang notice of eviction para sa unit ng mag-asawang Soliman ay ipapadala na sa tamang oras. At ang mga credit card companies ay naabisuhan na rin po tungkol sa ilang unusual activities sa mga account na nakapangalan sa inyo bilang garantor. Sagot ng abogado sa kabilang linya. "Mabuti," sabi ni Luningning. "Siguraduhin mong wala silang makukuhang tulong mula sa kahit kanino sa mga koneksyon ng pamilya." "Masusunod po." Pagkatapos ng tawag, muling dumungaw si Luningning sa bintana. Tinitingnan ang papalayong daan na tinahak ng kanyang anak. Isang pighati ang muling sumundot sa kanyang puso. Isang tinig na bumubulong. Tama ba itong ginagawa ko? Ngunit napawi rin agad ito nang makita niya ang post na lumabas sa social media feed niya. Isang larawan ni Diwata sa loob ng eroplano, nakataas ang isang baso ng champagne, kuha mula sa first class na upuan. Ang caption, tila isang patama sa kanya, sa buong mundo. "Goodbye Philippines. Hello Dream Life. Sorry, not sorry." Si Luningning ay napapikit. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng isang malamig na katiyakan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang tasa. Ang porselana ay malamig sa kanyang balat, kasing lamig ng resolusyon na nabuo sa kanyang dibdib. Binuksan niyang muli ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin, isang pangakong para lamang sa kanyang sarili. "Enjoy your paradise, my dear, because the reckoning is coming." Para kay Diwata, ang unang 2 linggo sa Europa ay isang panaginip na nagkatotoo. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa mga croissant at kape sa isang cafe sa tabi ng Ilog Seine sa Paris. Ang tanghali ay ginugugol sa pamimili sa mga high-end na boutique sa Champs-Élysées, kung saan ang bawat pag-swipe ng credit card ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang mga gabi ay para sa mga mamahaling hapunan at panonood ng mga kumikinang na ilaw ng Eiffel Tower. Si Paulo, ang kanyang maginoo at guwapong asawa, ay palaging nasa kanyang tabi. "One, yon ang kanyang akala. Ang ganda-ganda mo talaga, mahal," puri ni Paulo habang kumukuha ng litrato ni Diwata na may hawak na sandamakmak na shopping bags. "Bagay na bagay kang maging reyna ng Europa." "Salamat sa iyo, mahal," sagot ni Diwata. Hinalikan ng asawa sa pisngi. "Salamat at tinupad mo ang pangarap ko." Ang social media account niya ay naging isang gallery ng kanyang perpektong buhay. Bawat post ay umani ng daan-daang likes at mga komento ng paghanga at inggit. Couple goals, Euro trip, living the dream. Hindi niya naisip ang kanyang ina. O kung naisip man na niya, mabilis niya itong iwinawaksi. "Deserve ko to," sabi niya sa sarili. "Pinaghirapan ko to." Bagamat sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi iyon totoo. Ngunit ang mga bitak sa perpektong panaginip ay unti-unting lumitaw. Napansin ni Diwata na madalas lumalayo si Paulo para sagutin ang mga tawag sa telepono. Kapag tinatanong niya kung sino, palagi nitong sinasabing, "Mga business partners lang. Mahal, pinaplano ko na ang susunod nating pagkakakitaan pag-uwi." Minsan,
Narinig niya itong sumisigaw sa telepono sa balkonahe ng kanilang hotel room. "Ibigay niyo pa sa akin ang 1 linggo. Siguradong babalik ang pera. Malaki." Hindi niya ito pinansin. Inisip niyang stress lang ito sa trabaho. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa isang mamahaling restaurant sa Rome, sinubukan niyang mag-post ng kanilang litrato. "Paulo, mahal, picture tayo," sabi niya. "Huwag ngayon, Diwata. Pagod ako." Sagot nito, ni hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa cellphone. Ang dating matamis at malambing na si Paulo ay naging iritable at laging balisa. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging pira-piraso. Ang mga halik ay naging matabang. Ang huling gabi nila sa Paris ang naging katapusan ng lahat. Nag-book sila sa isa sa pinakamamahaling suite sa isang 5-star hotel. Uminom sila ng champagne at nangako si Paulo na bukas may sorpresa raw ito para sa kanya. "Babalik na tayo sa pagiging sweet, mahal. Promise, bukas aayusin ko ang lahat." Sabi nito, hinalikan siya sa noo bago sila matulog. Naniwala si Diwata. Kumapit siya sa pangakong yon. Ngunit kinabukasan, paggising niya, malamig na ang kabilang bahagi ng kama. Wala si Paulo. Una, inisip niyang baka nag-gym lang o bumili ng almusal. Ngunit lumipas ang 1 oras. 2, 3. Nagsimula na siyang kabahan. Sa ibabaw ng lamesa, may nakita siyang isang piraso ng papel. Isang page na pinilas mula sa notepad ng hotel. Isang maikling mensahe na isinulat ng nagmamadali. "Diwata, patawarin mo ako. Kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Paolo." Yun lang. Walang paliwanag. Walang paalam. Hindi makapaniwala si Diwata. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Tinawagan niya ang telepono ni Paulo, ngunit hindi na ito makontak. Sinubukan niyang mag-isip. Baka biro lang ito. Baka bahagi ng sorpresa? Ngunit nang buksan niya ang aparador, nakita niyang wala na ang lahat ng damit at gamit ni Paulo. Pati ang passport nito na nakatago sa kanilang safety deposit box ay wala na rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Nang mag-check-out sa hotel, inabot niya ang kanyang gold credit card. Ang receptionist ay nag-type sa computer. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. "I'm sorry, ma'am. It's declined." "What? That's impossible. Try this one," sabi ni Diwata. Inabot ang isa pang platinum card. "Declined din po." Sinubukan nilang lahat. 5, 6, 7 credit card. Lahat ay may parehong resulta. Declined. Hiyang-hiya at naguguluhan, napilitan si Diwata na ibenta ang kanyang Rolex watch sa isang pawn shop sa kanto para lang mabayaran ang hotel bill. Ang natirang pera ay kakarampot na lamang. Hindi na sapat para sa isa pang gabing marangya. Wala siyang pagpipilian. Ibinenta niya ang ilan sa mga bago niyang Louis Vuitton bags at damit sa isang consignment store sa halagang napakababa. Ang pera ay sapat lang para sa isang one-way economy class ticket pabalik ng Pilipinas. Habang nakaupo sa paliparan, naghihintay sa kanyang flight na paliligiran ng ingay at mga ordinaryong tao, naramdaman ni Diwata ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang pangarap ay naging abo. Ang kanyang prinsipe ay naging isang taksil. Ang kanyang paraiso ay gumuho sa isang iglap. Pagsakay niya sa eroplano, sa isang masikip na upuan sa tabi ng bintana, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay na sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Biglang nag-vibrate ang kanyang phone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. "Asawa ka ni Paulo Soliman? May utang siya sa amin. At ikaw ang magbabayad." Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, pakiramdam ni Diwata ay dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang 14 na oras na biyahe sa economy class, isang karanasang hindi niya sukat akalain
ay nag-iwan sa kanya ng pananakit ng likod at pamamanhid ng mga binti. Wala na ang glamorosang Diwata na umalis ng bansa. Ang natira ay isang babaeng pagod, magulo ang buhok, at may bakas ng takot sa mga mata. Habang hinihila ang natitirang isang maleta sa gitna ng magulong arrival area, muli niyang sinubukang tawagan ang kanyang ina. Ring lang ito ng ring bago mapunta sa voicemail. "Ma, please pick up. Ma, I'm home." Pakiusap niya sa kawalan, ang boses ay nanginginig. Tinawagan niya ang mga numerong nakarehistro bilang kaibigan sa kanyang telepono. Ang iba ay hindi sumasagot. Ang iilan na sumagot ay tila nagmamadali. "Diwata, wow, ang bilis naman ng uwi niyo. Kamusta ang Europe?" "May problema, Cindy." Si Paulo, "Ay, sorry girl. I'm in a meeting. Tawag na lang ulit ako, ha? Bye." Pare-pareho ang kanilang dahilan. Biglang naging abala ang lahat. Naramdaman ni Diwata ang isang malamig na katotohanan. Ang kanyang mga kaibigan ay kaibigan lamang sa karangyaan, hindi sa kagipitan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umuwi sa Silangan Tower. Bahala na, isip niya. Kakausapin ko ang administration. Ipapakita ko ang kontrata ng unit namin. Nang makarating siya sa lobby ng Marangyang Gusali, ang dating mga ngiti ng mga gwardiya at staff ay napalitan ng mga tinging puno ng pagtataka at awa. "Good evening, Ma'am Diwata. Welcome back po." Bati ng receptionist, ngunit may pag-aalinlangan sa boses nito. "Good evening. Pakibuksan lang ang access ko sa elevator. Papunta ako sa unit ko, 34B. Utos niya sinusubukang panatilihin ang kanyang dating autoridad. Nagkatinginan ng receptionist at ang gwardiya sa tabi nito. Ma'am, tungkol po dyan?" "Anong problema?" Naiinip na tanong ni Diwata. May bago na pong direktiba ang management, ma'am. Ang Unit 34B po ay under new ownership na. Mahinang sabi ng babae, iniiwasan ang kanyang tingin. Tila isang malakas na sampal ang narinig ni Diwata. "Anong sinasabi mo? Imposible yan. Bayad na ang unit na yan. Kami ang may-ari." "Pasensya na po, ma'am. Utos lang po. Hindi na po kayo maaaring umakyat." Hindi makapaniwala si Diwata. Binaliwala niya ang mga ito at mabilis na naglakad patungo sa elevator, ngunit hinarang siya ng dalawang matipunong guwardiya. "Ma'am, pakiusap po. Huwag na po kayong gumawa ng eksena." Puno ng galit at pagkapahiya, napasigaw si Diwata. "Hindi niyo alam kung sino ako. Asawa ko ang may-ari ng unit na yan. May karapatan ako rito." Sa gitna ng komosyon, lumabas mula sa isang pinto sa likod ng front desk ang building administrator. "Anong nangyayari dito?" "Sir, si Ma'am Soliman po." Tiningnan ng administrator si Diwata. Ang mukha ay walang emosyon. "Miss, I'm sorry but we have to ask you to leave. Your unit has been foreclosed due to certain legal matters. A notice of eviction was sent to you weeks ago." "Notice? Walang notice. Nasa Europe ako." Sigaw niya. "It was sent via email as per protocol." Kalmadong sagot ng lalaki. Wala nang nagawa si Diwata. Para siyang basang sisiw na pinalabas ng lobby. Ang kanyang huling kanlungan ay ipinagkait sa kanya. Habang nakatayo siya sa labas ng gusali, sa ilalim ng maningning na ilaw ng pangalan ng Silangan Tower, nagsimulang pumatak ang ambon. Kasabay nito, dalawang lalaking nakamotorsiklo ang huminto sa kanyang harapan. Malalaki ang kanilang katawan at may mga tattoo na gumagapang sa kanilang mga braso. Ang kanilang mga mukha ay hindi pala kaibigan. "Ikaw si Diwata Soliman?" Tanong ng isa. Ang boses ay magaspang. Napaatras si Diwata. Ang takot ay biglang bumalot sa kanya. Naalala niya ang text message. "Sino kayo?" "Hindi na mahalaga kung sino kami," sabi ng lalaki. Bumaba sa motor at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Ang mahalaga, nasaan ang asawa mo?"
Nasaan ang 5 milyong pisong inutang niya sa boss namin gamit ang pangalan mo? 5 milyon. Ang halaga ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diwata. Tila isang hatol ng kamatayan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagbebenta sa bahay ng kanyang ina. Ang biglaang pag-alis ni Paulo, ginamit siya, niloko. At ngayon, iniwan siyang mag-isang humarap sa gulo. Wala akong alam. Wala akong pera. Umiiyak niyang sabi. Wala kaming pakialam. Sigaw ng lalaki, hinablot ang kanyang braso ng mahigpit. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. 1 linggo para hanapin ang pera. Kung hindi, binitawan nito ang braso niya at ngumisi. Magaling kaming maningil, misis. Tandaan mo yan. Sumakay muli ang mga ito sa kanilang motor at humarurot paalis. Iniwan si Diwata na nanginginig sa takot at sa lamig ng ulan na ngayoy bumubuhos na ng malakas. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kaibigan, wala siyang asawa. At ngayon, may mga taong humahabol sa kanyang buhay na paluhod siya sa basang semento. Ang pagkapahiya, ang takot, at ang matinding pagsisisi ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng malakas na patak ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagtangis, napatingala siya sa nagtataasang gusali ng Silangan Tower. Sa pinakatuktok, sa balkonahe ng penthouse unit, sa likod ng salaming bintana na binabasa ng ulan, tila may naaninag siyang isang anino. Isang anino ng babaeng nakatayo, nakatingin sa ibaba. Isang aninong pamilyar. Si Mama. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Imposible. Guni-guni lang niya iyon dahil sa pagod at desperasyon. Paanong mapupunta ang kanyang ina sa lugar na yon? Ngunit kahit na anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi maalis sa isip niya ang aninong yon. Isang tahimik na saksi sa kanyang tuluyang pagbagsak mula sa langit. Ang unang gabi ng kanyang bagong buhay ay ginugol ni Diwata sa isang waiting shed sa tapat ng isang 24 oras na convenience store. Ang lamig ng sementong upuan ay tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang bawat sasakyang dumaraan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib, sa takot na baka bumalik ang mga lalaking naningil sa kanya. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, niyakap niya ang kanyang sarili, ang luhay tahimik na dumadaloy, kasama ng natitirang dignidad na unti-unting nawawala. Kinabukasan, sa pamamagitan ng natitirang barya sa kanyang bulsa, nakahanap siya ng isang maliit na anunsyo sa dyaryo na naghahanap ng boarder. Ang lugar ay nasa isang masukal at masikip na eskinita sa Tondo, isang mundo na napakalayo sa kinagisnan niyang Forbes Park at Silangan Tower. Ang kwartong nakuha niya ay halos kasinlaki lang ng walk-in closet niya dati. Amoy kulob, may isang maliit na bintanang hindi mabuksan at isang banig na manipis sa sahig na semento. Walang aircon, tanging isang maingay na electric fan na nagbubuga ng mainit na hangin. Ito na ang kanyang bagong tahanan. Ang unang linggo ay isang sunod-sunod na sampal ng katotohanan. Upang may pambayad sa upa at pangkain, kailangan niyang magtrabaho. Ngunit anong trabaho ang para sa isang tulad niya na walang ibang alam, kundi ang mamili at mag-party? Ang kanyang college degree in fashion merchandising ay walang silbi sa totoong mundo. Ang una niyang trabaho ay bilang tagahugas ng plato sa isang karinderya sa palengke. Ang sahod ay kakarampot, sapat lang para sa isang kanin at isang ulam sa isang araw. "Hoy, huwag kang babagal-bagal dyan!" Sigaw ng matabang may-ari ng karinderya, si Aling Puring. "Hindi ka prinsesa dito. Kung ayaw mong magtrabaho, maraming nag-aabang sa pwesto mo." Ang mga kamay ni Diwata, na dati laging makinis at nalalagyan ng mamahaling manicure, ay mabilis na nagkasugat at kalyo. Ang amoy ng sebo at panis na pagkain
ay kumakapit sa kanyang buhok at damit. Kahit gaano pa siya magkuskos pag-uwi. Sa tuwing naghuhugas siya ng sandamakmak na maruruming plato, naaalala niya ang mga pagkakataong tinatanggihan niya ang luto ng kanyang ina dahil lang hindi niya feel kumain. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Gabi-gabi, pag-uwi sa kanyang maliit na kwarto, pagod, nauupo siya sa sahig at kumakain ng isang pakete ng instant noodles. Habang humihigop ng mainit na sabaw, ang mga luhay kusa na lang tumutulo sa kanyang mangkok. Naaalala niya ang mainit na sabaw ng sinigang ng kanyang ina. Ang init ng pagmamahal na noon ay binaliwala niya. "Ma, nasaan ka na ba?" Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pangungulila. Sinubukan niyang hanapin ang luma nilang bahay, ngunit naibenta na rin pala iyon matapos siyang kunin ni Paulo upang tumira sa kondominium. Wala siyang kahit anong kontak o impormasyon kung nasaan na si Luningning. Isang araw, sa sobrang pagod at gutom, hindi sinasadyang nabitawan niya ang isang tray ng mga babasaging pinggan. Ang tunog ng pagkabasag ay tila hudyat ng katapusan ng kanyang trabaho. "Wala kang kwenta! Tingnan mo ang ginawa mo!" Galit na sigaw ni Aling Puring. "Bayaran mo yan! Ikaltas ko sa sahod mo. At simula bukas, huwag ka nang babalik dito. Layas!" Umalis si Diwata sa karinderya na walang natanggap na sahod at may utang pa. Habang naglalakad sa mataong palengke, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang ingay sa paligid ay unti-unting humina. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa maruming semento. Gutom, pagod at kawalan ng pag-asa. Lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakahiga siya sa isang kama. Ngunit hindi sa maruming banig ng kanyang kwarto. Nasa isang maliit at malinis na klinik siya. Isang nurse ang nag-aayos ng kanyang dextrose. "Gising ka na pala, Ineng," sabi ng nurse. Ngumiti. "Huwag kang mag-alala. May mabuting loob na nagdala sa iyo rito at nagbayad na rin ng lahat ng gastusin." "Sa sino po?" tanong ni Diwata. Ang boses ay mahina. Ayaw magpakilala. Isang anonymous donor daw. Ang bilin lang ay siguraduhin daw na maayos ang kalagayan mo. Sa kabila ng kanyang paghihirap, isang munting sinag ng pag-asa ang tumagos sa kanyang puso. Mayroon pa palang mabubuting tao sa mundo. Pagkalabas ng klinik na may kaunting perang ibinigay ng nurse para pamasahe, naglakad siyang walang direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa mga pamilyar na kalye hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa tapat ng maliit na bahay kung saan sila dati nakatira ng kanyang ina. May iba nang nakatira. May mga batang naglalaro sa hardin na dati si Luningning ang nag-aalaga. Doon, habang tinitingnan ang bahay na puno ng mga alaala na kanyang ipinagbili, ang lahat ng pagsisisi sa mundo ay bumuhos sa kanya. Hindi na niya kaya. Ang bigat ay sobra-sobra na. Isa na lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap ang kanyang ina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit na itaboy pa siya nito, kailangan niyang subukan. Ngunit paano? Saan siya magsisimula? At biglang, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang taong huling nakakaalam ng lahat ng transaksyon. Ang abogado, si Attorney Lino Gatchalian. Sa huling lakas na natitira sa kanya, nagpasya si Diwata. Pupuntahan niya ang opisina nito. Siya na lang ang kanyang huling pag-asa. Sa loob ng marangyang opisina ni Attorney Lino Gatchalian, nakaupo si Luningning sa isang leather sofa. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga sertipiko ng karangalan, ngunit ang pansin ni Luningning ay nasa isang malaking monitor sa harapan niya. Ipinapakita nito ang isang CCTV footage mula sa isang maliit na klinik. Sa screen, nakikita niya si Diwata, nakahiga sa kama, payat na payat, maputla at mukhang pagod na pagod. Ito ay kuha noong isang araw
nang isugod ang anak niya matapos mawalan ng malay sa loob ng ilang linggo. Ito ang naging buhay ni Luningning. Siya ang aninong laging nasa likod ni Diwata. Sa pamamagitan ng mga tauhan ni Atty. Lino, nasubaybayan niya ang bawat pagbagsak ng kanyang anak. Nakita niya nang sigawan ito ng may-ari ng karinderya. Narinig niya ang mga hikbi nito sa gabi sa loob ng masikip na kwarto. Naramdaman niya ang gutom na dinanas nito. Ang bawat sakit na nararamdaman ni Diwata ay doble ang tama sa puso ni Luningning. Ginang matatag. Tawag ni Atty. Lino na nakaupo sa kanyang lamesa. Napansin ang paghigpit ng hawak ni Luningning sa kanyang panyo. Tama na, Lino. Ang tinig ni Luningning ay nanginginig. Nakita ko na ang lahat. Ang anak ko, hindi ko na kayang makita siyang nagkakaganyan. Baka sumobra na tayo, baka hindi na niya kayanin. Tumayo si Atty. Lino at lumapit sa kanya. Ang ekspresyon ay seryoso, ngunit puno ng pag-unawa. Ginang matatag, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo bilang isang ina. Pero tandaan niyo kung bakit natin ito ginagawa. Tandaan niyo ang sinabi ni Rizalino sa kanyang sulat. Kung hihinto tayo ngayon, masasayang ang lahat ng sakripisyo. Matututo ba talaga siya? O babalik lang siya sa dati niyang gawi sa oras na sagipin niyo siya nang hindi niya pa natututunan ang tunay na leksyon? Tinitigan ni Luningning ang screen. Nakita niyang nagising si Diwata. Ang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Pero paano kung tuluyan siyang masira? Tanong ni Luningning. Ang takot ng isang ina ay bumabalot sa kanyang puso. Yung mga lalaking humahabol sa kanya. Huwag kayong mag-alala tungkol sa utang, paniniguro ni Atty. Lino. Inaasikaso na namin iyon ng palihim. Binayaran na namin ang principal amount sa mga loan shark. Wala nang panganib sa buhay niya mula sa kanila. Pero hindi niya pa yun alam. Ang takot na nararamdaman niya, bahagi yan ng proseso. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng mga desisyon niya. Bumalik ang alaala ni Luningning sa isang insidente noong nakaraang linggo. Siya mismo ang nakasakay sa tinted na sasakyan na nakaparada sa tapat ng karinderya. Nakita niya kung paano nahulog at nabasag ang mga plato sa mga nanginginig na kamay ni Diwata. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha ng anak nang palayasin ito. Nang bumagsak si Diwata sa gitna ng palengke, si Luningning ay halos tumalon palabas ng sasakyan. Lino, ang anak ko. Sigaw niya sa telepono. Tulungan niyo siya. Ngayon na. Si Ate. Lino ang nag-utos sa mga tauhan nila na magpanggap ng mga concerned citizens para dalhin si Diwata sa klinik at bayaran ang lahat. Ikaw ang anonymous donor, Ning. Mahinang sabi ni Lino ngayon na tila nabasa ang iniisip niya. Kahit sa gitna ng leksyon, nandyan pa rin ang proteksyon mo. Hindi mo siya pinabayaan. Huminga ng malalim si Luningning. Pilit na pinapatatag ang kanyang kalooban. Tumingin siya muli sa screen kung saan naglalakad palabas ng klinik si Diwata. Mukhang determinado, kahit na nanghihina. Saan siya pupunta? Tanong niya. Tiningnan ni Atty. Lino ang tracking report sa kanyang tablet. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tingin ko, ginang matatag. Papunta siya rito. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang puso niya ay bumililis ang tibok. Ito na ba ang pagkakataon? Ito na ba ang oras ng paghaharap? Lino, panahon na, Ning, sabi ng abogado. Handa na siya. Handa ka na ba? Tumayo si Luningning at lumakad papunta sa malaking bintana ng opisina. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang biyudang mahina. Siya ay isang ina na gumawa ng pinakamahirap na desisyon para sa pagmamahal. Inayos niya ang kanyang tindig. Pinahid ang isang luhang nagtangkang tumakas sa kanyang mata. Papasukin mo siya kapag dumating siya. Ang utos niya, ang kanyang boses ay buo at puno ng dignidad.
Haharapin ko ang aking anak. Sa labas, ang mga ulap ay nagsisimula ng mahawi at ang sinag ng araw ay tumatama sa Silangan Tower. Ang anino sa bintana ay handa nang magpakita sa liwanag. POV, Diwata. Hinihingal at pinagpapawisan, narating ni Diwata ang lobby ng Gatchalian Law Office. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay tila isang malaking pagsubok sa kanyang nanghihinang katawan. Ang suot niyang damit, isang kupas na t-shirt at pantalon na binili sa ukay-ukay, ay malayo sa karangyaan ng lugar. Pinagtitinginan siya ng mga taong nakapaligid. Ang kanilang mga matay puno ng paghusga, ngunit binaliwala niya ang lahat. Isang bagay lang ang nasa isip niya, ang makausap si Attorney Gatchalian. "Excuse me, miss," sabi niya sa receptionist na mukhang nagulat sa kanyang itsura. "Nandyan ba si Attorney Gatchalian? Kailangan ko siyang makausap. Tungkol ito kay Luningning Matatag." Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay may sinabi sa telepono. Ilang sandali lang, lumabas ang isang babaeng nakauniporme. "This way, please." Dinala siya sa isang malaki at marangyang opisina. Ang amoy ng mamahaling libro at katad ay bumalot sa kanya. Nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod at nakatingin sa malaking bintana ay isang pamilyar na anino. Isang anino na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang humarap ang babae. Hindi ito isang biyudang nakaduster at laging pagod ang itsura. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng cream-colored dress. Maikli at maayos ang kanyang buhok. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng lungkot, ay nagniningning sa isang kakaibang tapang. "Ma." Ang salita ay halos hindi lumabas sa lalamunan ni Diwata. POV, Luningning. Sa wakas, ang anak na nawala sa kanya ay nasa harapan na niya. Payat, sugatan, ngunit buhay. Ang puso ni Luningning ay tila pinipiga sa sakit at pagmamahal. Pinigilan niya ang pagnanasang tumakbo at yakapin ito. Hindi pa ito ang tamang oras. "Diwata," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang katahimikang pinaghirapan niyang makamit sa loob ng maraming linggo. Pagkarinig sa kanyang boses, tila doon lang tuluyang bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ni Diwata sa paligid niya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Mama." Hagulgol niya. Ang mga luhay bumuhos na parang isang sirang dam. "Patawarin mo ko, Mama. Patawarin mo ko." Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay parang punyal sa dibdib ni Luningning, ngunit nanatili siyang nakatayo. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan. "Tumayo ka, Diwata," utos niya. Hindi malupit, ngunit hindi rin malambing. Nanginginig na tumayo si Diwata. Ang mukha ay basa ng luha at puno ng pagsisisi. "Ma, hindi ko alam. Hindi ko alam na magkakaganito. Si Paulo, niloko niya ako. Ma, tulungan mo ko. Please." POV switch, third person. Lumakad si Luningning palapit, hindi para yakapin ang anak, kundi para umupo sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa. Si Attorney Lino Gatchalian ay tahimik na pumasok at tumayo sa isang sulok. Isang tahimik na saksi. "Alam ko," simpleng sabi ni Luningning. Nagtaka si Diwata. "Aalam niyo po?" "Alam ko ang lahat, Diwata. Alam ko ang tungkol sa pagbebenta mo sa kanlungan. Alam ko ang tungkol sa Europa. Alam ko ang tungkol kay Paulo, sa mga utang niya at sa pag-iwan niya sa'yo." Gulat na gulat si Diwata. "Paano?" Itinuro ni Luningning ang kanyang paligid, ang marangyang opisina, ang kanyang eleganteng kasuotan. "Dahil ang lahat ng nangyari sa'yo, mula sa pagkawala ng kondo mo hanggang sa pagkawala mo ng trabaho, ay plinano ko." Ang pag-amin ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Tiningnan ni Diwata ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito.
at hindi makapaniwala. Ano? Anong sinasabi niyo, Ma? Bakit? Bakit niyo gagawin sa akin to? Tumayo si Luningning. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyong matagal na niyang itinatago. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit. Dahil winasak mo ang puso ko, Diwata. Kinuha mo ang lahat ng alaala ng ama mo at ipinagpalit sa isang biyahe. Tinalikuran mo ako na parang wala akong halaga. Ang sakit sa boses ng ina ay tumagos sa puso ni Diwata. Pero ang mas malaking dahilan, pagpapatuloy ni Luningning, ay dahil mahal na mahal kita. Mahal kita, kaya hindi ko kayang panoorin kang sirain ang sarili mo. Ang papa mo, bago pa siya mamatay, nakita na niya ang landas na tinatahak mo. Kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ako at para bigyan ka ng pagkakataong matuto. Ikinuwento ni Luningning ang lahat. Ang lihim na mana, ang diwa ng safety clause, ang kanyang pag-angkin sa Silangan Tower. Ikinuwento niya kung paano niya pinanood ang bawat paghihirap ng anak mula sa penthouse sa itaas. Ang bawat patak ng luha mo ay 10 beses na mas masakit para sa akin. Sabi ni Luningning, ang mga luha ay tumutulo na rin sa kanyang mga pisngi. Ang bawat araw na nagugutom ka ay parang sinasaksak ang puso ko. Ngunit kailangan kong gawin dahil iyon lang ang tanging paraan para maintindihan mo ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang halaga ng paghihirap, ang halaga ng pamilya. Sa wakas, naintindihan ni Diwata ang lahat. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang desperado, masakit, at pinakadakilang akto ng pagmamahal ng isang ina. Isang leksyon na inihanda hindi lang ng kanyang ina, kundi pati na rin ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang ina. Ma, patawad. Ang sama-sama kong anak. Patawad po. Sa pagkakataong yon, nawala na ang matatag na postura ni Luningning. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. 2 pusong sugatan. Sa wakas, ay muling naglapat. Nagiyakan sila. Luha ng sakit, ng pagsisisi, at ng nagsisimulang paghilom. Matapos ang ilang sandali, marahang itinaas ni Luningning ang mukha ni Diwata. Tinulungan kitang bayaran ang mga utang mo. Malaya ka na, sabi niya. Pero ang buhay na ibabalik ko sa iyo ay hindi ang buhay ng isang reyna, kundi ang buhay na kailangan mong pagtrabahuhan. Tumingin si Diwata sa mga mata ng kanyang ina, mga matang puno ng pag-asa. Nasa sayo kung tatanggapin mo. Tumango si Diwata, walang pag-aalinlangan. Tatanggapin ko po, Ma. Kahit ano. Magsisimula po ako ulit. Sa tamang paraan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating tensyon sa hangin ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Ang dating luha ay napalitan ng mga ngiting pinanday ng panahon at pagsubok. Hindi bumalik si Diwata sa Silangan Tower. Sa halip, pinili niyang manirahan sa isang maliit na apartment na malapit sa opisina ng bagong tatag na Matatag Foundation. Isang organisasyong itinayo ni Luningning gamit ang isang bahagi ng kanyang yaman para tulungan ang mga single mothers at mga kabataang naligaw ng landas. At sa pundasyong yon, nagsimulang magtrabaho si Diwata, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang volunteer coordinator. Mula sa babaeng hindi marunong magluto ng kanin, natuto siyang mag-organisa ng mga feeding program. Mula sa taong ang tanging inaalala ay ang susunod na bibilhing bag, natuto siyang ang makinig sa mga problema ng mga taong walang-wala. Isang hapon, dinalaw ni Luningning ang anak sa opisina ng foundation. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, kalaro ang mga anak ng mga benepisyaryo ng kanilang programa. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng maong at t-shirt. Ang mukha niya ay walang kolorete, ngunit may isang liwanag na hindi nakita ni Luningning noon, ang liwanag ng tunay na kaligayahan at kabuluhan. Ma,
Bati ni Diwata nang makita siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mukhang masaya ka, anak," sabi ni Luningning, umupo sa tabi niya. "Sobra po, ma," sagot ni Diwata habang ginugulo ang buhok ng isang batang paslit. "Dito ko po nahanap yung bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo." Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang nabuo muli. Hindi ito tulad ng dati, kung saan si Diwata ay isang prinsesang pinagsisilbihan. Ngayon, sila ay magkaibigan, dalawang babaeng may respeto sa isa't isa. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pagkakamali. Isang linggo ng umaga, magkasama silang nagtungo sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Rizalino matatag, naglagay sila ng mga sariwang bulaklak. Tahimik na hinaplos ni Diwata ang pangalang nakaukit sa lapida. "Hi pa!" bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. "Sorry po kung natagalan bago ko naintindihan. Pero salamat po. Salamat sa pag-aalaga niyo kay mama at sa pagtuturo niyo sa akin. Sana proud na po kayo sa akin ngayon." Niyakap ni Luningning ang balikat ng anak. "Siguradong proud na proud siya sa'yo." Habang pauwi, sa loob ng sasakyan, biglang nagsalita si Diwata. "Ma, naalala ko po yung kwento niyo dati. Yung pangarap niyong maging chef sa isang malaking restaurant pero tinalikuran niyo para alagaan ako." Napangiti si Luningning. "Matagal na yon, anak." "Hindi pa po huli ang lahat, ma," sabi ni Diwata. Ang mga matay nagniningning. "Bakit hindi natin gawin? Magtayo tayo ng isang maliit na restaurant. Isang lugar kung saan pwedeng magtrabaho ang mga nanay mula sa foundation. Lulutuin natin yung mga paboritong recipe ni Papa." Ang ideya ay parang isang mainit na sinag ng araw sa puso ni Luningning. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngayon ay binubuhay muli ng mismong anak na dati naging dahilan ng kanyang pagsasakripisyo. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi naganap sa isang marangyang palasyo o sa isang magarbong pagdiriwang. Nagtapos ito sa kusina ng penthouse unit sa Silangan Tower, isang lugar na dati simbolo ng paghihiganti, ngunit ngayon naging simbolo na ng muling pagsisimula. Magkatabi silang nagluluto. Si Luningning nagtuturo sa kanyang anak kung paano timplahin ng tama ang sinigang. Si Diwata, masayang-masaya na natututo. Ang dating mga kamay na sanay lang sa paghawak ng credit card ay ngayoy sanay na sa paghiwa ng mga gulay. Ang halimuyak ng sinigang ay muling bumalot sa hangin. Ngunit ngayon, hindi na ito amoy ng pagtataksil. Ito na ang amoy ng pagpapatawad. Ang amoy ng pangalawang pagkakataon. Ang amoy ng isang pagmamahal na sinubok ng pinakamatinding sakit. Ngunit sa huli ay muling yumabong. Mas matatag, mas totoo, at mas maningning kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luningning at Diwata. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay hindi laging malambing. Minsan, ito'y kailangang maging matapang at magturo ng masasakit na aral upang ang isang naliligaw na tupa ay makahanap ng daan pabalik sa kanyang kawan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito na puno ng sakit, pag-asa at pagpapatawad. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Luningning at Diwata? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pagnilayan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli.